Forget nga pala to subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi. Thank you! Welcome back. This is Jonah, ang inyong ka-friendship. Ayan, so if bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe, like, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. And napansin ko po guys, na karamihan sa aking mga viewers ay hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel. Kaya inaawitan ko po kayo. Please subscribe, support my channel, and please help me reach my 1,000 subscribers. Ayan, so shout out nga po pala sa lahat ng aking mga subscribers, ang mga nanatiling mga friendship natin dyan, na kahit sa haba ng panahon na hindi tayo nakapag-upload ay nanatili po sila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out nga po pala kay Ma'am Lina Espirito, sa ating isa sa mga ka-friendship na nag-comment sa ating video. Ang tanong po niya is, gaano nga ba katagal ang process ng application ng domestic worker galing Pilipinas papuntang Saudi Arabia? Ayan po. So sa video na to, sasagutin ko po ang inyong katanungan base po sa aking personal experience. So, let's go. And samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng video na to. At kung nagustuhan mo ka-friendship, huwag mong kalimutang mag-subscribe. So, let's go. Yan. Gaano nga ba katagal ang proseso ng pag-a-apply bilang household worker galing Pilipinas papuntang Saudi Arabia? Ex-abroad man or baguhan? So, ganito po yan. Lahat ng proseso ay may step-by-step na sinusunod. So, hindi dahil nag-walk-in ka sa isang recruitment agency or hindi dahil direct hire ka or dahil may agent ka ay makakalipad ka na agad-agad or madideploy ka na agad-agad. Hindi po ganon yung proseso. May process po silang sinusunod. So, ang unang step po dyan, ang pag-pre-medical or mag-pre-medical ka muna para malaman ang status ng iyong kalusugan. Okay? Kukunan ka muna ng dugo at ng x-ray. X-rayhin ka. So, dyan malalaman kung i-proceed ba nila yung enter application mo or hindi ka fit na magtrabaho sa ibang bansa. So, ang pre-medical, tumatagal po yan ng 1 to 2 days. Okay? After mo po mag-pre-medical, nakita yung resulta na okay naman po ng iyong x-ray at walang problema sa laboratory ng iyong dugo, proceed na po yan sa pag-a-assess or proper assessment ng application nyo. So, after that, gagawan na po kayo ng agency ng biodata or resume, tapos ipapapicture na po kayo, picture ID or yung naka-formal clothes kayo na ilalagay doon sa mismong resume ninyo. So, after that, syempre, yung resume nyo na yon ay ipapadala dito mismo sa Saudi Arabia, kung saan yung sister agency nila na nandito sa Saudi Arabia ay pipili sila ng napupusuan nilang mga aplikante. Okay guys, ganun po yung start ng process. After mamili ni employer kung sino yung nagustuhan niyang worker, that's the time na magda-draft na sila ng contract. So, while dinadraft yung contract, si worker naman ay nagsisimula ng ihanda ni agency para sa proper na medical. Yun na yung formal na medical na gagawin mo, yung lahat na mula ulo hanggang paa, i-check ka na nila. Yung formal na medical na gagawin mo, lalabas yung result after 3 days.
So, kapag nakuha na ng agency yung resulta ng medical mo, dyan na mag-start din yung pag-process ng mga documents mo. Yan. So, kung okay na yung medical mo, nakadraft na yung kontrata mo, aantayin na nila na pipirmahan yun ng employer mo, pipirmahan mo, and then ibabalik din nila yon dito sa Saudi Arabia para tatatakan po ng consulate or ng mismong embassy dito. I-verify po nila yung kontrata mo. So, ang tinatagal nun maybe for 2 to 4 weeks. And then, after na ma-verify, matatakan na po yung contract mo, ibabalik na nila yan dyan sa Pilipinas. Okay? Kapag natanggap na po yung contract, natanggap mo na yung contract, syempre may copy ka na original yung ibibigay sa'yo. Okay? Tapos, after nun, dyan na sila mag-proceed na i-apply ka para sa immigration, yung sa visa. Tapos pupunta ka na ng VFS ba yun? Yung may pinilahan kami noon eh. Yan, pumila kami doon para sa visa. And then, ang tinatagal niyan mga 2 weeks siguro. Then after nun, that's the time na magpa-process din sila ng OEC ba? Or hindi, OWA muna yata. Mag-OWA ka muna ng 1 week. 1 week ba yung tinagal namin or 3 days? Hindi ko na maalala kasi sobrang tagal na po yun. Way back 2015. So, nag-OWA kami. And then, after naming nag-OWA, PIDOS, tapos nag-PIOS pa yata, meron silang provide na PIOS, yung parang certification yon. So, kapag meron ka na nun, may OWA ka na, si husband kasi, need niya mag-TESDA kasi kahit driver po siya, under household pa rin po yung visa niya. So, kailangan niya mag-TESDA NC2. Yan. So, ako naman, since ex-abroad na ako, kumuha lang ako ng info sheet doon sa POEE. So, after nun, kung kompleto na yon, may OWA certificate ka na, may TESDA ka na, PIOS ka na, that's the time na ipaprocess na nila yung OEC mo. So, yung sa OWA, maybe 1 week din sa TESDA, 1 day sa PIDOS. So, less than 3 weeks, sabihin na natin. So, that's the time na mag-a-apply na sila for OEC mo. Ang OEC, pagkakatanda ko, tumagal yata ng siguro 2 weeks. Yan. And then, kapag lumabas na yung OEC mo, at the same time, yung visa mo, that's the time na ibubuk ka na nila ng ticket mo. So, sabihin na natin guys na ang the whole application will take 2 to 3 months, maximum 4 months. So, nagkakaroon lang yan ng pending kung may problema sa health issues mo, kung may problema sa kalusugan mo. Yan, syempre, maggagamot ka muna, tsaka ka magre-remedical ulit. Or, napipending ang application, gawa ng kulang-kulang yung mga documents mo bago ka palang mag-apply. So, yan yung sinasabi ko dun sa mga naunang video natin na kailangan at least may mga supporting documents ka na para hindi ma-pending-pending yung application mo. And, syempre, yung sa kalusugan mo, kailangan alam mo din at least yung health status mo para hindi masayang yung effort, pagod, pera, tsaka yung time na ginugugol mo sa pagpila doon sa medical, tapos mafe-failed ka lang pala. Yan. So, at least na may idea ka na bago ka palang isalang sa formal na medical. Yan po. Para hindi matagalan yung application mo. Or, may isa ring rason kung bakit napipending or tumatagal yung isang application. Okay guys, ang isang reason pa kung bakit tumatagal or inaabot ng ilang buwan ang isang application, kung halimbawa tumagal ka na ng 4 months,
6 months, maaaring ang mismong agency din ang merong problema. It's either sinuspende muna sila pansamantala ng POAE or may kaso silang inaasikaso sa POAE. Okay, paano ko nalaman? Kasi based on experience namin, nangyari po sa amin yon. Okay na lahat po ng application namin, kaya lang naipit ang aking OAC noon gawa ng nasuspende ang aming agency. So, buti na lang mabait po yung employer namin at nakapag-anday siya ng almost 1 year. Yan, almost 1 year po yung tinagal ng application namin. So, nagkaroon din ako ng chance para makapagtrabaho habang inaantay ko yung OEC ko. So, nagtrabaho ako mismo doon sa agency. Yan. Doon po ako nagtrabaho ng ilang buwan. Kaya nagkaroon din po ako ng konting idea kung papaano yung pagpaprocess ng mga documents ng household worker. Yan, so kung okay na lahat, kung walang problema sa medical, sa mga documents mo, sa contract mo, ay agad-agad ka naman pong makakalipad papuntang Saudi Arabia. Yan po. Pero kung may pending ka sa medical or pending sa mga documents, dyan po tumatagal. And if nasuspende po ang inyong agency, maaaring tumagal ng 1 year. Yan. So, ang kasagutan po sa inyong katanungan, ka-friendship Lina Espiritu, ay maximum 4 months. Pinakamabilis 1 to 2 months. 1 to 3 months kapag medyo may pending ka sa mga nauna. At maximum 4 months kung may mga pending sa documents, sa medical ganyan. And kung ang mismong problema ay pagkakasuspinde po ng inyong agency, maaari pong abutin ng 1 taon yung application nyo. Yun po, lagi po nating pakatatandaan na kailangan at least ahead of time ay naka-ready po tayo para hindi po tayo mag-aksaya ng time, ganyan. And pag-pray lang po natin, stay focused lang po sa pag-a-apply ninyo. Pangalagaan po yung kalusugan bago yung formal na medical ninyo para hindi po ma-fail. And yan, dahil malalim na po ang gabi, kita naman po sa ating mga mata, malalim na yung gabi, it's time to sleep na, magpahinga na. Yan, almost magto 2 AM na dito. So, guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to at may nakuha ka kahit konting idea, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe, kaibigan. Pa-hit ng bell para updated po kayo palagi. And mag-iingat po tayo palagi, magdarasal po kayo. And hanggang sa susunod. Ciao!